Iglesia ni Cristo. Kinwestiyon ng mga taga-SMNI dahil kay General Torre. Tanungin natin yung mga taga-INC kung ganito ba talaga yung ugali nila. Once again, tanong po sa mga taga-INC, ganito po ba ang ugali ng Iglesia ni Cristo? Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Naging mainit na usapin ang ginawang paglusob ng tropa na pinangungunahan ni Brigadier General Nicolas Torre sa compound ng KOJC para ma-serve ang warrant of arrest at hindi ito pagsikil ng sinasabing religious freedom na sinasabi ng mga miyembro ng naturang religious organization. Dahil ang nais lamang ng general ay gawin ang trabahong kanyang sinumpaan at wala itong anumang personal na dahilan. Linawin lang natin Sir Jeff at Sir, hindi ito tungkol at hindi ito operation against KOJC na gustong palabasin ng ilan. Ito ay operation laban sa 4 na fugitives from justice. Kasama na dyan si Pastor Kibuloy at 4 pa. Kaya yun ang gusto natin linawin. Hindi ito against, hindi ito pagsikil sa religious freedom ng mga taga-KOJC, kundi ito ay implementation ng warrant of arrest na inisyo ng ating mga korte. Ayon pa sa kanya, ay naaayon sa batas at dala nila ang kaukulang requirements para gawin ang police operation, lalo na't nakarating sa kanila na namamalagi sa compound ng KOJC ang leader na may kasong kinakaharap sa ilalim ng ating batas. At dahil nga hindi pabor ang mga member at sumisimpatya sa KOJC leader na si Kibuloy, ay sinasabing naging marahas ang naging pagpasok ng tropa ni General Torre. Ang ginawa ni General Torre ay pagsunod lamang sa batas at tungkulin na nakaatang sa kanya. Anumang desisyon niya at pagpapatupad dito ay naayon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Subalit ang nakalulungkot ay ang ginawang pagbabalita ng network na pagmamayari ng KOJC leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil kino-question nila, lalo na ang mga anchor ng SMNI, ang pagkatao ni General Torre at idinawit pa nila rito sa usaping ito ang tungkol sa relihiyong Iglesia ni Cristo. Dahil ayon sa kanila, ay member daw si General Torre ng INC. Sa halip na sumalamin sa kanya ang mabuting turo ng iglesia, lantaran ang pagiging magaspang ng kanyang pag-uugali. Alam ko hindi naman po ganito ang gawain ng mga taga-iglesia ni Cristo. Sa aking pagkakaalam, they are fair and just. No, mababait po yan. Pero medyo kakaiba ata ang galawan dito. Ang batikang mamamahayag naman na si Jason sa kunesyon kung bakit tila hinahayaan lang ng mga taga-INC ang ganitong asal ni Torre. 18 taon ako sa pagiging supervising producer sa telebisyon. Kalahati ng empleyado ko, mga iglesia. Kaya hindi ko maintindihan kung totoong iglesia ito si Mr. Torre, dahil alam ko hindi pinapayagan niya ng simbahan, lalo na ni Ka Eduardo, no? Mataas ang respeto ko rin sa mamang yan Nagtataka rin si Master Judea kay Torre dahil kung tunay raw na kinikilala niya ang mga turo ng INC ay hindi daw dapat ito ang ipinapakita ng isang general. Pero ang tanong dito, tanungin natin yung mga taga-INC kung ganito ba talaga yung ugali nila. Kasi ito si alam natin na hindi turo ng INC yung mapang-api sa kapwa. So, si Torre po, bakit po pala bintang, walang modo, sinungaling, isang general na pahamak at vindictive? Once again, tanong po sa mga taga-INC, ganito po ba ang ugali ng Iglesia ni Cristo? Hindi po natin alam, kami po ay nagtatanong lang. Komentaryo naman si Katunying tungkol sa ginawang ito ng mga taong sumisimpatya sa KOJC leader at maging sa mga member nito. Ang isang opisyal ng gobyerno, especially nga kung pulis. Ano po? Ano kaya alaman ng relihiyon ni General Torre sa pagkakaunawa niya na ang ginagawa niya ay may presumption of regularity. Tinutupad niya ang kanyang tungkulin, ginagawa niya ang kanyang tungkulin, ang utos ng husgado na
na i-enforce o ipatupad i-serve yung arrest warrant. Nagdadama yung reliyon. Samantalang, katulad ko, ako isang miyembro lang ng Iglesia ni Cristo. Isa lang po ako Isa lang po ako, mga kababayan. Ano naman ang kinalaman? Halimbawa ako, nangungomentaryo ako dito. Ano naman ang kinalaman ng Iglesia ni Cristo sa opinyon ko? Maliban na lang kung meron akong nilalabag sa batas, baka ako'y matiwalag kung meron po akong nilalabag na batas. Huwag niyo namang idinadamay ang organisasyon. Wala namang ganon. Wala namang ganunan, mga kababayan. Hindi po tama yun. Kung may problema kayo kay General Torre, huwag niyo idinadama yung organisasyon. Walang kinalaman doon ng pananampalataya. Walang kinalaman ng gaano karami ang iba pang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Isa lang po si General Torre. Kung meron po kayong nababatid na ginawang kasalanan ni General Torre na nakalalabag sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, pwede niyo pong iulat sa pamamahala ng Iglesia. Ganun po ang proseso sa amin. Ano po? Bakit nga ba kailangang ikabit ng mga naturang mamamahayag ang kinabibilangang organisasyong pangreliyon ng isang nagpapatupad ng batas? Maging ang pag-question sa mga aral at ang ginawang pagsunod dito ng mga miyembro. Ang tungkulin ng relihiyon ay magturo ng tama ayon sa banal na kasulatan. Subalit ang pagsunod ng mga tao o miyembro nito ay base sa kanilang pananampalataya at pagkakilala. Kaya nga, may mga pag-aalis kung ang isang miyembro ay hindi sumusunod o nagpapasakop sa kautosang nakatali sa kanya bilang kaanib. Isa pang bagay na dapat maunawaan at maintindihan ay dapat muna nilang alamin kung ang isang tao ay lehitimong member ng organisasyong pangrelihiyon na kanilang kino-question at pinag-uukulan ng pagpuna.